Sa labis na pagnanais ni Carol na makilala at mahuli si Dennis, sinunod niya ang payo ni Ronnie na puntahan ito sa bahay. Pagdating niya roon, biglang lumabas si Dennis at inimbitahan siyang maghapunan. Pumayag si Carol dahil iyon ang pagkakataon niyang maghanap ng ebidensya laban sa kanya. Habang abala sila sa kusina, nagtanong si Carol kung nasaan si Dennis nung napatay si Joy. Bigla itong nagalit. Pinandilatan siya ng mata at sinaksak ang kutsilyo sa sangkalan. Ramdam ni Carol ang panganib kaya hinawakan niya ang kamay ni Dennis para pakalmahin ito. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Dennis na magbanyo at agad sinamantala ni Carol ang pagkakataon para maghalughog sa bahay. Wala siyang nahanap sa loob kaya nagtungo siya sa likod ng bahay. Doon niya nakita ang isang drum na may mga abo. Sa gilid nito, napansin niya ang isang shell na hindi pa tuluyang nasunog. Ang parehong shell na ibinigay niya kay Joy bago ito namatay. Doon niya nakumpirma na si Dennis nga ang may kagagawan ng krimen. Pagbalik niya sa kusina, naroon na si Dennis. Alam na nitong nabisto siya. Naglakad ito papalapit habang may hawak na kutsilyo at handang saktan si Carol. Ngunit bago pa siya makalapit, ay dumating na si Wilfred at ang mga pulis. Kasunod ng impormasyong nakuha ni Ronnie, agad nilang pinigilan si Dennis at iniligtas si Carol. Sa huli, dinala ng mga pulis si Dennis at doon natapos ang lahat ng kasinungalingan niya. Si Carol ay nakahinga ng maluwag. Dala ang ebidensyang magpapatunay ng lahat. Ang shell ni Joy. Si Wilfred naman ay ang labis na pasasalamat dahil sa tapang ni Carol. Sa wakas, nabigyan ng hustisya si Joy. Si Dennis naman ay makukulong habang buhay. At si Carol ay magiging simbolo ng katapangan. Narating din ni Carol at Wilfred ang kapayapaang matagal nilang hinangad matapos ang lahat ng kaguluhan at takot na pinagdaanan nila. Mula sa mga kasinungalingan ni Dennis hanggang sa panganib na halos kumitil ng buhay ni Carol. Napagdesisyonan ni Carol na patawarin si Wilfred. Hindi naging madali, ngunit nauunawaan niyang pareho silang naging biktima ng sitwasyong kumitil ang tiwala at kapanatagan nila. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nilang binuong muli ang kanilang relasyon